dama, di pa nang isanahan. Pati Diyos, tinagalan na kayo, ti anak na. Kapo kay Kristo, kat awagan na kayo mo, ti Ama. Awagan kayo mo, ti Ama. Babahari, di pa nang ipagmaymaysa kayo kay Kristo. Pagkabalin, bukwa na ako. Kaya tinagan na, may tayo kumahan.
morning po and happy Sunday po sa ating lahat. Kumusta na po? Kumusta na po? Okay lang ba? Mabuti. I know mabuti tayong lahat because God called us to be here today to witness and to feel His goodness because God is good. All the time. All the time. God is good. Tumakder tayo mga gamit, taiyan lang tayo. Di pa nang welcome tayo, dito gamay sa kasataan tayo. I love you with the love. Yes and amen. Okay, today is CWA Sunday. Kaya ang ating mga CWA, sila po ang nauna sa ating pananambahan sa linggo ito. And of course, welcome po muli sa ating lahat. May announcement po tayo. After this worship service, may panawagan po ang Board of Deacon sa pagmumulan ni Mrs. Benita Padulina. Mag-meeting po mamaya ang mga Board of Deacons. So, alam natin sa atin kung sino ang mga Board of Deacons. So, expected po na after ng worship, maiwan po ang mga Board of Deacon. And next Sunday, quarter meeting po ng ating council meeting. So, yun po yung ating mga announcement. Council meeting, mula kay Chairman Sir Matt Calasag Salcedo. So, yun po yung ating mga announcement. And of course, congratulations po sa mga CWA. Nagawa po nila ang kanilang Bible study yesterday. Kahit po kukunti sila, alam nila na they are blessed kasi sila po yung naki-attend. At sila po yung sikumba iti ayap iti Bible study. Patuloy po yun every second Saturday of the month. Yan po ang para sa CWA. And of course, may malungkot din po tayong balita sa mga hindi pa po nakakaalam. Alam ko din po na maraming nakakaalam pero si Mrs. Preciosa Baisa po ay pumanaw na po last Thursday, August 8. At ang kanyang mga lagay na sa kanilang bahay po dito sa Magsaysay. So, may schedule service po tayo bilang UCCP, MWF po, Monday, Wednesday, and Friday. So, ating schedule every 5 p.m. So, nagkakalap din po namin yung balita sa inyo na successful din po na nasimulan ang ating action plan ng 24-25 ang UCMCWA NEL sa pangunguna po ng ating mga presidente, ang ating presidente ng UCM at CWA, Mr. Matt po at saka si Ma'am Pasig. Ginawa po natin ito una sa Central
and Cayapa Paris or City po. Sa UCCP, Tarlac, Bugasyas, Cayapa, Nueva Vizcaya, po yan. So, nandun po kami yesterday na kasama ko si Sir Matt, of course si Mapasing, at saka si Sir Romy. Ito po, karamihan po kasi ay mula sa Alicia, ang officers ng ating UCM and CWA. May schedule din po ang Isabela Paris para sa kalaman po ng ating UCM CWA. Sa UCCP, amisan po, i-communicate pa po natin kung kailan, but this coming September na po kasi. So, paghandaan po natin, UCM and CWA. Sa pagpasok po ng September, CEN1, yung mga gusto po maki-join ng communicant class, magpalista lamang po dito sa office, aged 12 above, 12 po pataas. Sa mga gusto pong maki-join ng communicant class, Saturday po ng September 7 and 14. Yan po, 7 and 14 po ang schedule natin. Palista lang po kayo sa akin para malaman po natin. So, paki-photocopy po ang birth certificate. Yan. Salamat po. May mga announcement po ba sa CROs? Batiin po natin ang mga may paarawan sa linggo ito. Nerissa Concepcion, Francis Ray Ganado, Felicissima Pedrino, Frances J. Margaret Abuan, San Ray Jan Larana, Maria Belia Tamayo, Janet Cory Kumali, Valdemar Kabukoy, and Antoinette Malayo. Awitan po natin sila ng
salamat sa pananatili sa amin sa kabila ng aming mga kakulangan. Yamang pinawalang sala kami ng dahil sa panalangin namin sa aming Panginoong Jesucristo. Tinatanggap namin ito ng buong puso, ng buong kaluluwa. Nagpapatuloy, Panginoon, kasamahan mo kami upang papaano kami lalakad sa iyong kagustuhan. Sa pamamagitan mo'y makamtan namin ang kagandahan loob, Panginoon, na pinatamasa ng lahat ng nananampalataya sa iyo. Magalak ang aming mga puso sa pag-asa na makakasama ka namin sa kaluwalhatian doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pagpapatuloy na pagbibigay mo sa amin ng pag-asa. Ikaw po na aming Diyos, ang aming sinasandalan ng lahat ng aming mga kaibigan. Unang-una ay para sa mga may kaarawan. Panginoon, pagpalain mo sila sa mga mayroong kaarawan na yung buong isang linggo ito. Pagpatuloy na samahan mo sila, Panginoon, at hayaan mo ang kanila ang kanilang mga pangarap. Makita, masigit ang kanilang mga mata, kabutihan mo sa pamamagitan ng mga taong ibinigay mo sa amin upang mahalin, patawarin, hingan ng tawad. Upang sa gayon, O Lord God, ma-enjoy nila, O Lord Jesus, ang kanilang birthday celebration. Bless them mightily, O Lord God. Pinataas namin sa iyo lahat ng mga may sakit, Panginoon. Nagpapatuloy na humihiling sa iyo na pagalingin mo silang lahat. Panginoon, para sa iyo, aming Diyos, walang imposible. Kayang-kayang mong pagalingin ang lahat ng mga may sakit. At ikaw rin naman ang nagmamayari ng buhay at kamatayan. Ikaw din ang nagtatalaga kung gaano kalaki ang buhay namin dito sa lupa, Lord God. Samahan mo ako sa dalanghani, Panginoon, ng buong pamilya ni Mother Teresa. Ikaw po yung magbibigay sa atin ng kagaan ng loob. Na sa bawat tao pupunta doon, Panginoon, ay masigit nila ang iyong mukha at madama nila, Panginoon, ang kanyang mga kamag-anak. Ang iyong yakap sa kanila sa mga sandaling ito ng pagsubok sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng tao ay naroon. Sa lahat, Panginoon, ng mga panalangin ginagawa ng bilang mga Kristiyano, Lord God. Ikaw ay nakikinig sa walang imposible. Aming Diyos ng mga pangyayahan. Tinataas namin sa iyo ang Mississippi Edition, Lord God, na ulit ng magpalain, kanyang pamunuan, ang kanyang mga nagsisigi sa iyo na nandito na tinawag mo, upang sa gayon, Panginoon, ay pamahalaan ang iyong kayamanan dito sa lupa at maihayag, Panginoon, ang mabuting balita sa lahat ng nangangailangan ito. Palain mo po ang lahat ng simbang lumagawa nito. Lahat ng mga clergy, O Lord God, aming mga bishops, O Lord Jesus, patuloy na pagpalain mo sila upang magawa nila ang mission nila, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ang maraming salamat. Salamat po, Lord God, sa mga panalangin
5 hanggang 9 hanggang 31. Hindi na kadawat, abisay ka kita. Ipagpagapoy yung kanya, adil damaran, di at tutubo nga Absalom. Nanggal dali amin ang sundalo ni Bili ni David, kanagili opisyales. Nagturong ti armada ni David, iti tayo at nakilangga kanagili sa Rebecca, iti kabakiran ni Efraim. Naparamag dali Israelita. Nakano ti sinagabada, iti panakaparamag. Napapatay ni 20,000 at ang tao iti nagtatanggal. Nagsaknap ti gubat, iti away, katagad mo pinatay iti kabakiran ng iti pagbubukan. Pagkakuan na sabat ni Absalom ti sumagmamuno ang sundalo ni David. Sisasakay ni Absalom iti mulo, kat inilumasan ti anima iti sirop ti maysa, at akkel alulo, na isalat iti ulo ni Absalom kanaging sama tayo. Nagkaylayo na nagkaray ng mulo, niyang nabati ang sigubigin ni Absalom. Di kayo marunong na tululubunin. Ipundulay, ipagamit kong galwaysa, ikapsat na ipaman. Nakapagkamit tayo amin ipagin Kristo. Ipumaya, imanitulong, ipanagyan yun. Kasi ayat ng paling Kristo kanatayo. Babae, ipanagyan na tigyan na kapo kanatayo. Kas nabanglo sa ato, gandahon ang makaparansa ni Diyos. Ay nakakapsat iti mensahe ang may kata
Basa ng banal na kasulatan mula sa 1:6-15 to 15. Narito ang tinapay ng bumaba mula sa langit, upang ang sino mang kumain ito ay hindi na mamatay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking katawan. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Una tayo. Ganda ng awit, no? Na napaalala sa atin. You have to want Jesus more than anything. No? Parang nakikita ko si Manang President dito sa gitna ko. Sinasabi ko na sa inyo you must want Jesus more than anything. Kasi pagkatapos ng lahat ng trabaho, ay ibigay natin ang ating sarili sa Diyos. Even ba yun? Amen. Napakatapang na misyon na ginawa niya na rest. Ngayon ay pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa ating panahon, ang Mission and Church Development, no? Mission and Church Development is not only about building bigger structure. It is about nurturing stronger believers, fostering deeper faith, creating a community that shines the light of love and compassion. Posible po ba ito? Posible po. Oo, magtutulong-tulong tayo. Lalo na kung ang kantang yun na inanta, I want Jesus more than anything, ay isa sa buhay natin. Hindi lang maganda ito, kundi napakagandang mensahe ng awit na makapagpapalakas sa ating pananampalataya. At talaga naman po ang ating simbahan ay talagang humahawak na ang mga tao ay talagang ginagawa niya, nagpapanibago sa bawat araw. Sabi nga doon sa ating pinaniniwalaan na dyan, sabi yung statement of faith na yun. We believe, makinig kayo, we believe that God is at work to make each person a new being in Christ and the whole world God's kingdom in which love, justice, and peace prevail. We are the ones who will do it. Naniniwala yung simbahan. Naniniwala tayo sa kalakasan ng pananampalataya ng taong simbahan. That the kingdom of God is present where faith in Jesus Christ is shared, where healing is given to the hungry, or healing is given to the sick, where food is given to the hungry, where light is given to the blind, and where liberty is given to the captives and oppressed. No? Yung pinaniniwalaan natin, no? Our statement of faith tungkol sa kingdom of God, tungkol sa mga taong nakatira sa kingdom of God. Dapat ito ay, sabi nga ng ating Mission and Church Development, ina-nurture natin to have a stronger believers, no? To have deeper faith, creating community that shines the light, no? Para sa ibang tao na may pag-ibig, na mayroong compassion, na naiiba ang patakaran at palakad, pagsimbahan. O lagi natin tinatanong yung nag-serve ko natin, what would Jesus do? WWJD. No? Ibabaon din natin sa ating bulsa. Kung may pagkakataon na hindi tayo maka-decide, no? Bilang isang tao, kasi parang nandun pa rin sa'yo yung gusto mo ganito, But, what would Jesus do doon sa pagkakataon yun? Malaki natin tatanungin sapagkat tayo ng mga tao. Yung learnings natin kung Sundays of Pentecost, yung una sa Bread of Life, ano yun? The miracle of sharing. The miracle of, sabihin mo sa katabi mo,
ba? Hindi lang umagahan, nakakahiling mo ang salita ng Diyos na parang pagkain natin sa araw-araw, afternoon and dinner. No, hindi ba? Now, we must crave for the food na hindi na bubulok, hindi nananatili sa ating mga puso. To be able to share our Lord Jesus to those who needs Him. To be able to teach ourselves to follow the will of God. To read the Bible and nourish our spiritual body, lalo-lalo na ng mga si YF. Si YF, taas ang kamay. Where are you? Ay, parang mas marami kanina. Huwag kayong lalabas pagka cellphone na para ma-develop yung inyong hindi man natin kaya mag-isa na matutunan ay tutulungan kayo ng simbahan. Ang kailangan lang dito, ang sabi ng Panginoon is to work for. Ibig sabihin, gustuhin mo. Pumunta ka. Makinig ka. To be able for you to practice what you have heard. Amen ba yun? Amen. Kaya katulad ni Apostol Pablo, meron pa pala akong nakalimutan. To be able to teach ourselves, to follow the will of God, to read the Bible, and nourish our spiritual body. No, para pagka nakinig tayo ng mga sermon ng ating mga nanay at tatay o di pamagbagada, hindi masakit hindi again sa atin, hindi masakit sa tainga. Sapagkat alam mo na napag-aralan mo na sumusunod sa Diyos, sumusunod sa magulang, ay pinagpapala at nagpapatuloy na itinataas ng Diyos at ipinapakita, lalo na sa mga kabataan, kung ano ang dapat niyang tahakin habang bata pa siya at susundin niya ito kahit mahirap kung para yun sa Panginoon. At ikaw ay magpapalaki, hindi ba igalang mo? Ang igalang mo is to follow your parents, to love them. Huwag kang magagalit pag ikaw ay tinutubig. Oo, sasama yung loob mo. Magkukulong ka sa kwarto. Pero hindi ka dapat sumagot kasi baliktad ang sasabihin ng banal na kasulatan. Kung hindi mo igagalang ang mga magulang mo, hindi ka pagpapalain. Hindi haaba ang buhay mo dito sa lupa. Gusto mo ba yun? Si Wale? Gusto ba natin yun? Hindi, ang gusto natin yung positive way. Ang pagpalain tayo at humaba ang buhay natin. Amen ba? Amen. Yun ang gusto natin ng Panginoon para sa atin. Kaya katulad ni Apostol Pablo, aking pinamamanhid. Babasahin ko yung sermon ni Apostol Pablo para sa paglago ng pananampalataya. Aking din pinamamanhid na ang kalagayan na meron sana tayo bilang mga anak ng Diyos sapagkat kung hahanapin lang natin at ituturo sa ating sarili ay ang makukuha natin sa mga mundong bagay at lalayo tayo sa pagkain at bibigay buhay at magiging boring sa ating mga tainga ang salita ng Diyos. Ito na yung pinakakawawang tao sa mundo ito. Kung lalayo ka sa kanyang mga salita. Mariin at uwaliin. Ang mariin ay mariin. Imposing ng paalala ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ni Apostol Pablo ang sinasabi, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, bilanggo ako sa pananampalataya, bilanggo sa panahon niya dun sa Arsena si Apostol Pablo, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Don't play with your cell phones. CYF, CYF, CWA, UC. Kasi
with God in the name of this church, the United Church of Christ in the Philippines. May isang katawan, may isang espiritu, kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. Tandaan niyo, you are called by God. Hindi lang dahil sa inyong sarili kaya kayo nakarating dito. No? Kayo ay sumagot sa tawag ng Panginoon. At iyan ang unang pagpapalang makikita natin. May isang katawan sa Espiritu, may isang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos Ama nating lahat at siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Kaya kahit anong iyong ginagawa, nakikita ka ng Panginoon. No? X-ray eyes, yun eh. Double portion of the X-ray eyes. Harapat likod, tagiliran, kaliwa, kanan. No? Ay nakikita tayo ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa supat na binigay ni Kristo. Kaya walang taong walang blessing ang papasok sa simbahan ito. Walang taong walang blessing ang hindi makakadama ng pagpapala ng Diyos dahil siya'y nakisa sa pagsamba. Dahil inialay niya ang kanyang buhay upang sa gayon siya ay mabago unti-unti ng Panginoon. No? Sabi niya, ganito ang sinasabi ng kasulatan, na umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming liham at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Lahat ng nanampalataya na umuwi na sa Panginoon, kinuha niya. No? Nasa Kanya. Paano tayo sigurado? For God so loved the world and He gave His only begotten Son, so that He gave it in Him shall not perish, but have, everlasting life. Hindi dahil sa atin. Kung titignan natin ang sarili natin, lagi tayong guilty. But because of the love of God and what He did on the cross of Calvary, shed His blood to forgive us our sin. A one-time offering. Anong ibig sabihin na umakyat siya? Ibig sabihin nun ay siya yung bumaba muna sa kanilalimang bahagi ng lupa. Bumaba siya rin namang umakyat sa kanitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglilikha. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may propeta, o tingnan natin kung anong kaloob ang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi naman tayo tinawag ng Diyos upang maupo lamang pagsanti. Pag sinasabing kinakain natin yung salita ng Diyos, God is developing us, healing. We are craving to serve. Makikita niyo yun. Judge yourself. No? Kung ikaw nga ay tunay na nananampalataya at tunay na tinawag sa bahagi ito ng ating Panginoon. Lalaman mo yan. You are craving to serve the Lord. No? Ginawa na ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat at mga hinirang, kaya kayo merong gifts. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Magiging matatag ba ang katawan ni Kristo kung kakaunti lamang ang nag-revision, kung kakaunti lamang ang nagsumunod sa mga gawain ng CWA? Lilima po ang nag-Bible study. Ano bang susunod na Sabado? Next Saturday, UCM. So I'm inviting you to have your Bible study, UCM. Gusto niyo ba kasama din kayo ng CWA? O hiwalay? Hiwalay daw. Study ng CWA. Hiwalay. So I'm inviting you the next Saturday at lamang tanghali na kayo gumising at 9 p.m. Hindi po mag-iisang oras yun. 9 a.m. Umaga, mga kalalakihan
Bible study, 9 a.m. I will be the one to teach. No? Ng ating kukuhanin, maaaring book review o ando na naman tayo sa pagtanggap sa mga gawain ng ating simbahan. No? Lahat na ito ay inihahanda ng ating Panginoon. UCM, pinapaalala ko, sulat yan, 9 a.m. Bible study. Okay, tuloy natin. At sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay sa mga sari-saring aral. Hindi na tayo mahihiligaw ng mga taong hangat ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kakusuhan at pandilinlang. Meron pa bang ibang tagapagligtas? Sabi mo sa libro na ibinigay sa silong ng langit. Meron pa ba? Ayon sa Biblia, meron pa bang ibang pangalan ng tagapagligtas? There is no other name given under heaven for us to be saved but only His Son, Jesus Christ. Amen ba yun? O lagi yung tatandaan yun. Sabi ko nga, kung nalilito kayo sa pananampalataya, go back to John 3:16. Sabi ng iba kasi daw kailangan sa mabuting gawa, maliligtas ang mga tao. No! That is only your gauge if you are really saved. You have to put Jesus, no? Tanggapin. Receive Jesus as your Christ and Savior. At ang bunga nun ay ang iyong mabubuting gawa. Hindi pwedeng mauna yung mabuting gawa, yung pagiging mabuting tao sa pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Amen? Naiintindihan? Magtanong kayo mamaya sa akin. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay sa Panginoong Jesucristo ito ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya at umaayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat isa, yung CM, CWA, CYAF, CYF, umaayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, mga workers din. Lumalaki ang katawan, pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Maliwanag po. Amen po. No? Tagalog naman at madaling maintindihan. Kung maayos na gumaganap, ginagawa ang tungkol. Meron naman kayong meron kayong mga sariling ano tawag ko sa mga gawain? Ha? Oo, meron CBF dyan. Meron babasahin dyan. At meron kayong mga gawain na inis na gagawin nyo every month. Balikan nyo yun. No? Yung action plan. Sa pamamagitan ng mga action plan ninyo, na inungayan naman ng ating church, ng ating council, yung action plan na yun, kailangan gagawin nyo. At dapat imalagpas yun. Para lumaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang katawan ay ang church. Hindi lang lalaki ang ating mga katawan, katulad ko. No, sa pagsunod sa Diyos. Kundi lalaki ang pamilya ng simbahan. Kasi pag titiwalaan ka, sabihin mo sa katabi, kasi pag titiwalaan ka ng Diyos, na mag-alaga ng iba. O diba? Ipagtitiwala ng Diyos sa alagaan mo. Yung mga bago ang pasok sa simbahan ng dahil dito. Kahit na mas bata si pastor, pag meron hindi pagkakaintindihan, biblical mo naman po kayo sasangsalain. Hindi mo po kayo sasangsalain according to the gawain ng word. According lang doon sa salitang ibinigay ng Diyos to edify the body of Christ. Sabihin mo sa iyong sarili, I am part of the body of Christ. I am myself is the body of Christ. Yan, yung declaration natin sa ating sarili. Kung tayo nawawala, tayo natin magsimba. You are the body
What will you do? Will go? Maglalaba? Maglilinis? Ano? Magpipintura ng bahay ng lalaki? Kasi yun lang ang free time mo. You will go to church. Makikinig ka ng mga salita ng Diyos. Sapagkat kung ibinigay sa atin ng Diyos ang isang araw na iyon upang to edify our body bilang church, to uplift our families, and they so believe at ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala mo sa ginawa mo yun. Pagpapala niya ang iyong buong anim na araw para sa pagbibigay mo ng kabuong araw para sa Kanya. Ang pangalan ng Panginoon, binabala, sa pangalan ng Panginoon, in the name of Jesus, in the name of God, binabala kayo, huwag kayong mamuhay na tulad ng hindi sumasampalataya. Walang kamuluhan ang kanilang iniisip. Wala silang pangunawa. You have to gauge your own self. No, huwag ka magtuturo dyan, ha? Kapitbahay. Ang ating sermon ay para sa ating mga sarili. Huwag muna tayong magturo sa iba. Wala silang pangunawa dahil sa kanilang pamamakan at katigasan ng ulo. So, walang alam, pag matigas ang ulo, tandaan ninyo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Yan ang tingin ng ating Apostol Pablo. Kung bagong buhay kay Kristo, dapat hindi ganito. Wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan natutunan ninyo kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Kristo at natutunan ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Napakadaming pastor na lumipas. Mula pa nung itinatag at naging official church noong 1948, pero 91 years tayo. Kayo, bilang United Church of Christ in the Philippines, napakaraming panahon na lumilipas at hindi pwedeng hindi nyo naman ang pangaral ng inyong mga ama't ina. Kaya nga kayo nandito at ipinagpapatuloy ko. Hindi ganyan yung makamundong bagay, hindi ganyan ang natutunan nyo kay Kristo. Hindi na ganyan ang natutunan nyo kay Pastor Tomas. Kay Lola Orang, hindi ganyan. Kaya balinan ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Diwa at pag-iisip. Kung makamundo, dapat maka-Diyos na. Makapamilya, makamagulang, makaanak, gano'n. No? Na makapananampalataya. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag na matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan kasi inaayos mo ang salita ng Diyos. Umaga, tanghali, hapon, hindi lang linggo. Hindi ang pagkain mo ng salita ng Diyos ay parang pag may birthday lang, linggo lang. O pag parang may sineselebrate lang, doon ka lang kakain ng salita ng Diyos. Ang sabi nito, everyday ito. At ito yung kahihinat na ng taong kumakain ng salita ng Diyos sa araw-araw. Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Loving Him. Christian. Sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit lang tayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. O, tingnan ang kalamin. Baka may nagalit yan, galit ba yun? Huwag ninyong bayaan yung bulang araw na galit pa rin kayo. Lalo na yung mag-asawa. Magkatabi na nga sa bed, magkatalikod pa. Di ba? Lalo na yung mga anak sa kanilang mga magulang. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yung mga yung pinapasukan ng masamang espiritu ay yung masamang pag-iisip. Para siyang open door para suburin ka.
yung pagpapala na ibibigay sa inyo ng Diyos. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Kundi iyong mapagpapalakas at yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makatulog ito ng mabuti sa mga nakakarinig. No? Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong magpapalakas sa salita at angkop sa pagkakataon upang makapagpadulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo. Ang tao iyong kinakausap ay templo din ng Banal at Santong Espiritu. Ikaw ay templo ng Banal at Santong Espiritu. Sabi ko nga sa isang napakagandang misis na baka kaya na experience mo yung makita mo yung magaling ka sa iba, God is practicing imitation. Diba? Na kaya pala nakita mo yung mga taong hindi God is practicing you to love. Amen? Oo, wag negatibo yung tingin natin kasi tayo simbahan. What would Jesus do palagi? At ito nga, ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, buot, galing, huwag na kayong pambubulyaw, manlalait, mananakit sa kapwa. Verse 31. Verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos ng dahil kay Kristo. Amen? Sermon ni Apostol Pablo ito. Hindi sa akin, binabasa ko lang para sa inyo. Yaman kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan natin siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, iniaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. No? Kaya nga, pag kinakain natin ang kanyang mga salita, kung sa isang araw, croissant, ang lasa nun, sa susunod na araw, sa susunod na oras, ano na? Strawberry cake ng lasa, sarap. No? Nakikinig ang salita ng Diyos, pang ibahagi dito sa iba. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, ang asi-asi pa ng save kadatay ni ang Diyos, mahal ang pagbili sa atin. We are bought by the blood of Jesus. Amen? Amen. Kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyo ay nakikiapin o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong paggamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong hindi nararapat. Tingnan natin ang ating mga sarili. Tama ba yung pagbibiro natin na ginawa natin sa ating kapwa sinulit? Sa mga matatanda, sa mga CWA, sa ating mga magulang? Gusto natin magpatawa, pero tingnan natin kung tama yung ginamit natin mga salita. Sa halip, magpasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo walang bahagi sa kaharian ng Diyos at ni Kristo at ng Diyos ang tao na ay kapit, mahalay, sakit, ang kasakiman, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyos. Ang greedy is a form of idol worship. Huwag kayong padaya, kaniluman sa pamamagitan ng pangangatirang walang kabuluhan. Sapagat dahil nga, sa mga ito, ang Diyos ay nabukod sa mga suwail, sagot ng sagot, pabalang ang sagot, hindi naman tama, ang nasasaktan ang mga magulang. Ayaw na ayaw ng Diyos na masasaktan natin ang ating mga magulang. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayong nasa kagiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagat kayo'y nasa Panginoon. Sumamuhay kayo ayon sa nararapat sa mga taong nasa iwanan. Hindi naman tayo perfect. Pero pag nakapunta
tungkol sa Panginoon. Ibig sabihin, turuan ng sarili. Huwag maghintay ng magic mula sa Lord. Tinanggap ko naman, nasaan kaya yung magic? Bakit kaya hindi ako nagbabago? Bakit kaya sumasagot pa rin ako sa mga magulang? Ano kaya dapat sa akin? Ay turuan mo ang iyong sarili na gumawa ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. No? Sapagkat tao mabuti ang dapat na ginagawa. Sabihin, sumusunod. Kahit nakakagawa ng pagkakamali, hindi mabalik sa pagiging mabuti. Wala kawat ni pambat na iniapos niya. Kaliyahin ang mabanggit na naman mga bagay nito na yaon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ay nalalantad sa liwanag at nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, baka akala mo nasa pananampalataya. Bumangon ka mula sa libingan ng mga mata at liliwanag ang kaligtas. Bumangon ka mula sa pagkakasala. Hindi yung literal na patay, hindi patay sa pagkakasala. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mabuhay kayo tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga walang alam kung mga. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. No? Mga nanay, ang bawat pagkakataon. Galit ka na, ginagawa ng hindi mabuti ang batang ito. Gamitin mo yung pagkakataon upang ituro sa kanya kung ano ang gusto ng ating Panginoon para sa buhay niya. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging angal. Sa halip, unawagin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa 18, huwag kayong maglalasin sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng salmo, himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Everyday ito, everyday. Lagi kayong magpapasalamat sa Diyos. Ibigyan naman kayo ng panahon ng Panginoon na ating Ama dahil sa bagay na iyan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maging laman ng ating tahanan ang panalangin, pagbabahagi tungkol sa pananampalataya kay Jesus. Nalalapit na po talaga ang pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. At ang kanyang nais ay walang mawala sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga anak na tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Mahigpit po ang labanan. Huwag natin pabayaan maagaw ang ating mga anak ng worldly pleasures at ang ating pamilya, ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Inuulit ko, narito ang tinapay ng bumaba sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi mamamatay. Sabi ni Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay mismo ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig. Magpalain kayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Tuloy nga po Diyos na kami ang naibahaging mga salita mo kumanais niya. Tulungan mo kami upang aming itong makain, upang ma-digest namin ito, Panginoon. Pumunta sa aming mga puso at maging kalakasan. Katulungan namin sa pamumuhay sa araw-araw. Ang hinihintay namin ang muling pagbabago. Matagpuan sana kami lahat sa muling pagbabago. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tunay, itimay sa pagsasamo. Mabalin ti mantag, urayawan marikunaw na kaya. Hindi mo mabalin ti agaya, at di mapaguyugan iti pangalan. Mayayatan tayo ti Diyos, kaya bukas tayo marot, babalik ang panagtan tayo, kada nagbisagsado tayo, kas ibu, iti puso tayo. Dapat tayo marot tayo, kas ingat tayo, iti kanta ti panagidapang ang ibu iti siya.
Wapo Diyos, isuwan ng ipaay, itikan pa. Kung kadi kalakwada, tinananay pa, wapo ka, panakapapiksan, iba kita. Kaya namami ka na nagitan, ang mamayunod, na nagkawin na yung pamati, at isuod, iti mag-isuod, ka na kami nga masubukan. Kaya man kami, wapo, nagpawati ka kunaan na sa akin, itigay tuloy ka kalito. Hindi ka din ipagbagini, wapo Diyos, na adaan puso, mag-serbihin ka. Bendisyonan ng maysa, kat kasurin ka na yung ipagada, at tuloy kami, mag-serbihin ka. Ang yaman kami, kat talito'y igawat mo, tinagal na po ni Jesus. Amen. Panayan na nag-usap, may tipon dito yung Christian Youth Fellowship, 25%, Youth Sunday, CYF, OLE. So, kabayatan na dito yung kapapan ni Jai, National Office nag-usap. So, kabayatan na, ang tayo, kung mauding yung tayo, yung nung di pagkakalunit, maaga, yung may pahay, yung special offering for CYF National Youth.
marang